Alright, magandang araw mga kasama. Halina't samahan nyo ako. Magluluto tayo ng lumpiang Shanghai. At eri na nga, unahin nga po pala natin gilingin, ering pork. At yan nga ho palang panggiling ko na yan, ay na-order ko lang ho sa online. Abay napakabisa nga ho, tingnan nyo. At eri na nga ho, sa ilang saglit lang, tingnan nyo naman nangyari dun sa pork. Talaga namang giling na giling napino na napakabisa, ano. So kaya ano pang hinihintay nyo? Abay umorder na rin kayo. Uy, promoter yarn. Ay di nung maisalin ko na yung pork, ay di sinunod ko na nga ho ang gilingin, ering carrots, at saka ering sibuyas. At sinunod ko na rin yung bawang. Ay ba, tingnan nyo ulit. Sa ilang saglit lang ay talagang mapipino iyang mga iyan. O, di ka? O, napakatalas nga ho ng mga blade niya. Kaya ho kayo mag-iingat dyan. At ako nga ho nahiwa eh. O, baka naman sabihin nyo, kinakamay ko lang. Kahit nga ho yan ikamay ko, ay naglinis naman ako ng kamay. Naghugas ho ako at sinabon ko yung kamay ko. At isinunod ko na nga ho rin itong cilantro or coriander. Ere ho kung sangkap na isa rin pampasarap dun sa ating lulutuing lumpiang Shanghai. Ayan tingnan nyo naman yung kinalabasan talaga namang, ayun nga hong pork, giling na giling, ere pa kayang dahon. At magkatapos nga ho niyon, ay dinilagyan ko na rin ho ni ring 2 pirasong itlog. At nilagyan ko na rin ho ng paminta, mga 1,521 pieces. At nilagyan ko na nga rin ho ng asin, mga 1,079 pieces lang ho. At nung matapos ko na nga hong lagyan ng sangkap pampalasa, ay di rin na akin na nga hong minekos-mekos. Para nga ho lalong sumarap yung ating gagawing lumpiang Shanghai. At dini nga ho sa part na ito, ay atin na hong babalutin yung ating ginawang mixture na lumpiang Shanghai. Ayan, tingnan nyo naman. Ganyan lang ho ang pagbabalo. Tuturuan ko kayo. Panoorin nyo maigi. Ang una nga ho, ilalagay nyo yung giniling, yung ating karne. Tapos ayan gayon lang i-close nyo dun sa magkabilang gilid para nga ho pag naluluto na hindi ho lalabas doon yung ating pinalaman sa loob. At saka nyo nga ho i-roll at babasain yung dulo, ayan, at para ho dumikit. Ulitin ko ho para sa inyong kaalaman. Ang first step po, ayan, lalagyan natin ng palaman sa loob, ayan. At inyong kokoberan, i-roll nyo ng kalahati lang at pagkatapos ay inyong ilalak para hindi matapon yung laman, tapos lalagyan nyo ng tubig yung dulo, babasahin nyo para dumikit. Gayon lang ayan, fast forward tayo mga ka-Erika, dahil nga marami tayong binalot, ay didinin na lang tayo sa last part ng ating pagbabalot. Ang ganda rin nga paraan ng aking pagbabalot ay akin natutunan sa aking inay. At halos lahat ng alam ko na lutuin ay natutunan ko sa kanya. At marami pa nga sana akong gustong matutunan na lutuin na galing sa kanya. Kaso nga hindi na natin siya pwedeng tanungin ngayon kung paano magluto ng mga ganito, ganyan. Miss you na, I love you. So ayan mga kasama tingnan nyo naman, dami nating nagawa. So tara, let's go. Iprito na agad natin yan. Ay di rin na nga nakapagpainit na ako ng mantika. Kailangan hindi sobrang init na init yung mantika nyo. Baka masunog agad yung labas. Yung tama lang ayan. Ay di makalipas nga ang ilang minuto, ay di rin luto na ayan. Ayan naman mabilis lang maluto. Basta hinaan nyo lang din yung apoy. Alalay lang at baka nga mahilaw yung loob. So at eto na nga, kakain na kami ni Mrs. At nagluto nga rin nga pala ako dyan ng pansit kanton na Indomie. Hindi ko na nga lang na-videohan dahil nga madali lang naman lutuin yan at siguradong alam nyo na naman kung paano magluto ng Indomie or pansit kanton. At naglagay nga rin pala ako dyan ng aking sausawa na ketchup. Ayan, tingnan nyo, UFC, baka naman. So mga kasama, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. Salamat!